الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, una sa lahat, purihin natin ang nag-iisa Diyos na tagapaglikha at binigyan tayo muli ng pagkakataon ng magkasama-sama at naisagawa natin ang ating obligasyon, walang iba kundi ang salat. Mga minamahal kong kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, may tatlong bagay na kinamumuhian ng dakilang tagapaglikha. Tayong example, halimbawa dito sa mundo, tayong mga tao, halimbawa ang boss mo or di kaya taong pinagkukuhanan mo ng kabutihan o yung ahead sa'yo, halimbawa, kahit sa trabaho mo, yung boss mo ayaw yung mga bagay na ito, iingatan mo yan. Tama? Kahit saan, iingatan mo yan. Ayaw ng teacher mo ng ganitong bagay, iingatan mo yan. Na kung saan ikaw magkakaroon ka ng awareness, hindi mo gagawin ng mga bagay yan sapagkat kinamumuhian sa iyo ng iyong boss, halimbawa. Now, ang dakilang tagapaglikha, walilahi mathalul a'la, na kung saan may tatlong bagay na inaayawan niya, kinamumuhian niya. Sa isang hadith, Inna Allah kariha lakum thalatan. Tunay na tatlong bagay na kinamumuhian sa inyo ng dakilang tagapaglikha. Una, qila wa qal. والثاني إضاعة المال والثالث وكثرة السؤال. Ito yung tatlong bagay na ito na kinamumuhian sa atin o kinamumuhian ng dakilang tagapaglikha. Una na dito na kung saan bilang pagpapaalala, ito yung mga sabi-sabi, mga chismis, mga fake news. Okay, mga salita na walang kabuluhan, na humahantong sa mga salita na nag-aaway ang bawat isa, okay? Nagpapatayan bawat isa nang dahil sa salita na walang katuturuan, na walang kabuluhan. Mga salita na kung saan nagpapahamak sa iyo, sa mga tao sa paligid mo. Ito yung mga salita na kung saan mahigpit na ipinagbabawal din sa atin ng ating pananampalataya. Kinamumuhian sa atin ng dakilang tagapaglikha. Ito yung mga salita na walang katuturan, walang kabuluhan, na nagdadala sa kapahamakan. Pangalawa, yung ida'at al-mal, yung pagsasayang. May pera ka, may kayamanan ka, tandaan mo, itong kayamanan na ito ay isang amana, pinagkatiwala sa iyo ng dakilang tagapaglikha. Tatanungin ka kung saan mo ito kinuha at saan mo ito ginasta. No? Kaya maging aware ka, huwag mong gamitin ang anumang meron ka na pinagkaloob sa ni Allah sa mga haram na bagay, mga ipinagbabawal na bagay. Huwag mong gagamitin anumang, alhamdulillah, maliit na meron ka, alhamdulillah, gamitin mo ito sa tama. Gamitin mo ito sa bagay na kinalulugdan sa iyo ni Allah at hindi sa mga bagay na kinamumuhian ng dakilang tagapaglikha. Ang pagsasayang ay mahigpit din na ipinagbabawal ng ating pananampalataya. At isa ito sa kinamumuhian ng dakilang tagapaglikha. At ganun din, pangatlo, wag kang sual. Yung pagtatanong halimbawa, hindi naman kailangan may kakayahan ka naman, yung mag-ask ka sa tao, o hindi ito. Pangalawa, kung saan, mga katanungan din sa halimbawa, sa tunyo, sa din, yung maraming tanong, gusto pa ng details, full details, no? Wala namang ika ngay makukuha para sa iyo, no? Kaya ito, mga bagay na ito, kinamumuhian ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya tatlong bagay na dapat natin siyang pangalagaan at maging aware tayo sa mga bagay na ito na kung saan ay hindi tayo mapabilang sa kamumuhian ng ating dakilang tagapaglikha. Pangalagaan nawa tayo ni Allah, ipagkaloob sa atin ang kabutihan sa mundo, gabayan niya tayo, at nawa ipakita sa atin ang katotohanan at igawad sa atin na hindi masunod natin at igawad din sa atin o ipakita sa atin ang kamalian ng sa ganun. Ito ay ating malayuan. Maraming salamat wa akhu da'wana. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.